The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang Tabang Ora mismo ay inyo na rin mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga kaaksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga kaaksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, sa nagdaang super typhoon dito sa Pilipinas, ang Catanduanes ang isa sa lubos na naapektuhan. Kaya tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng Ako Bicol Party List. Bukod sa Biga Catanduanes, nagpaabot rin ng ora mismong tulong ang Ako Bicol Party List maging sa Panganiban Catanduanes na labis ding tinamaan ng bagyong Uwan. Ilan sa mga kababayan at kalsada rin ang mga nasira at naapektuhan. Ang buong detalye panoorin naman natin sa report ni Rizel Luzada. Isa na namang hapon ang ating kaharap sa pagtama ng bagyong Uwan. Ilang araw lamang matapos manalasa ang bagyong Tino. Ito ang Catanduanes, ang Happy Island ng Bicol. Isang probinsyang pinagpala ng kalikasan, pero madalas din subukin ng matinding unos.
namang hamon ang ating kaharap sa pagtama ng bagyong Uwan. Ilang araw lamang matapos manalasa. Kamakailan lamang hinarap nito ang hamon ng kalikasan. 80 kilometro silangan ng Virac sa Catanduanes. Makikita niyo po sa ating latest. Dumaan ang Super Typhoon Uwan, isang pwersang nagpaalala sa ating lahat kung gaano kaliit ang tao sa harap ng galit ng kalikasan. Walang pinatawad ang hagupit ni Uwan. Mula sa tabing dagat hanggang sa kabundukan, tila binura ng bagyo ang lahat. Naiwan ang mga pamilya na walang masilungan, walang kuryente at hirap makakuha ng pagkain. Nag-iwan ito ng tanong sa puso ng bawat Katandunganon. Paano na sila ngayon babangon? Nananatiling nakaluhod ang probinsya ng Catanduanes matapos ang mapaminsalang pananalasa ng Super Typhoon Uwan na humagupit sa isla noong ika-9 ng Nobyembre. Kung ating matatandaan, isinailalim ang isla ng Catanduanes sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 kung saan nag-iwan ito ng di matatawarang pinsala sa infrastruktura at kabuhayan ng mga Katandunganon. Ngayong araw, nandito kami ngayon sa munisipalidad ng Panganiban. Kung inyong makikita sa aking likuran, marami ang mga napadapang puno ng saging. Halos makalbo na ang mga puno dahil sa kawalan ng mga dahon. At kaliwat kanan ang landslide. Ayon sa aking pakikipanayam at sa pagtataya ng lokal na pamahalaan, itinatayang mahigit sa 1,500 na kabahayan ang lubusang nawasak o partially damaged sa buong munisipalidad. Sa ngayon po, after ilang araw na sinalanta ng Super Typhoon Uwan, ang mga taga-Panganiban po ay patuloy na nagsisika para makaahon sa damages na dinala ng bagyong Uwan. So especially marami po mga nawala ng bahay sa Barangay Cagdarao, na wash out po sila, and Barangay Kabuyuan and Babaguan. So sa ngayon po sila ay nasa kanya-kanya po pong mga tent, yung iba nakikituloy sa kadahilanan na nawala talaga totally yung kanilang mga bahay. So yung coastal barangays po namin ang lubos na nasalanta ng bagyong Uwan. Ano po ang Panganiban ngayon? Maliwanag, madilim, may tubig, walang tubig? Sa gabi po, madilim. Kasi buong Panganiban ay wala pa pong kuryente sa ngayon. Nakadepende po kami sa mga solar lights and generator. Wala din pong signal. So, Smart Globe, nakadepende lang po kami sa Starlink. Pagdating naman po sa tubig, nakabalik naman po yung municipal water system. Pero yung nasa coastal areas po, especially Cagdarao, yung mga inabot ng storm surge ay nakakaranas pa rin ng kahirapan sa mga inuming tubig. Personally, takot na takot po ako. Despite na nasa operation center po ako, the whole duration ng bagyo. Kasi natakot po ako sa mga balita na even yung mga areas na hindi inaabot ng tubig ay inaabot na ng tubig sa ngayon. And sa haba ng bagyo, halos nagsimula po siya yung simula ng malakas na hangin ng around 3 a.m. Inabot po siya ng hanggang halos 7 p.m. na. Hanggang dito po, hanggang paa. Lampas tuhod? Opo. Sa taas ng tuhod? Opo. Inabot yung baha? Opo, May putik? talaga. Putik yan. Talagang ano.
Ito, narapat yan. Nilagyan na lang namin ng yero muna pansamantala para hindi tumulo. Ayan, puro yan. Ito, oh. Yan. Nasira yan lahat, Opo. bumagsak. May isa nga kaming, ayan, narapat din yan. Gaano kalakas yung bagyo na naranasan Naku, yan, nervous na akong grabe talaga. Sabi ko, kasi hindi pa nga kami nakaahon sa, sa Pipito. Ito na naman yung bagyong uwan. Sabi ko, naku, Diyos ko, sabi ko, maghihirap kami ng gusto. Kaya naman ang Ako Bicol Party List agad umaksyon para tumugon sa pangangailangan ng mga panganibanon. Sa loob lamang ng isang araw, nagtipon ang Ako Bicol Party List ng tone-toneladong bigas, isang mahalagang pagkain sa araw-araw. Ang bawat plastik ng bigas ay simbolo ng pagmamalasakit, isang pagpapatunay na sa oras ng krisis, iisa ang puso ng mga Bicolano. Ang kwento ng Catanduanes ay kwento ng tapang. Sa bawat sirang bahay na muling itinatayo, sa bawat butil ng bigas na inihain, makikita mo ang matibay na paninindigan ng mga taga roon. Hindi matutumbasan ng anumang bagyo ang tatag ng puso ng mga Katandunganon. Sa tulong ng mga nagmamalasakit tulad ng Ako Bicol Party List, ang pagbangon ay hindi na tanong, kundi isang pangako. Ako po si Rizel Luzada, tabang patroller ng Tabang Ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, anumang unos sa buhay, patunay ito na ang mga Bicolano partner, ang mga Katandunganon ay talagang nandyan ang kanilang positibong pananaw sa buhay na bumangon. At syempre, nandyan ang pag-alalay ng Ako Bicol Party List sa tuwing tumama or tatama itong bagyo sa ating probinsya at Kabicola na talagang number one sa pagtugon ng tulong sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan nitong mga bagyo. Yan ang mitiin ng Ako Bicol Party List na laging maramdaman ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kasi ayan din ang pinangako partner ng Ako Bicol Party List. Anumang hamon ng buhay, ang Ako Bicol Party List ay lagi nyong mararamdaman. At makikita mo partner yung talagang danyos na iniwan nitong bagyo dyan sa bayan ng Catanduanes. Catanduanes. Dyan sa San Miguel. Bigan partner, Bigan Catanduanes. Ayan. Talagang makikita mo na wash out yung ilang kabayan, especially dyan sa coastal mga barangay na talagang winash out yung kanilang mga kabayan at kanilang mga hanap buhay. Yan. At mga ka-aksyon, bukod sa probinsya ng Catanduanes, partner, 5 pang probinsya sa Bicol ang labis ding naapektuhan ng bagyong uwan. Hindi na rin talaga bago sa ating bansa ang taon-taong makaranas ng agupit ng mga bagyo. Taon-taon kanya-kanyang kwento ng bayanihan at pagbangon na rin sa ating mga natunghayan sa kabila ng iniwang pinsala ng mga bagyo. Ngayong hapon, isang tradisyon ang ating kilalanin, isang Bicolnong tradisyon na kung saan ang mga Bicolano ay nagsasagawa ng pagpadasal para humiling ng proteksyon laban sa anumang sakunang paparating. Ano nga ba ito at paano ito sinasagawa? Ating alamin. Panoorin po natin ito. Sa ilalim ng gabi, matatagpuan ng katahimikan. Tanging hilik at paghinga na lamang ang maririnig. Ngunit hindi sa barangay Puro, Legazpi, Albay. Dahil dasa, papuri, at pananampalataya ang nangingibabaw sa tinatawag nilang milagrosong perdon. Taon-taon, ginaganap ang tinagurian nilang perdon, isang pamahiin na ginagawa bilang pantaboy sa malas na paniniwala. Katulad na lamang kapag sunod-sunod ang namamatay o nagkakasakit sa kanilang barangay.
Pinaniniwalaan na nag-iikot si kamatayan. Dito namin nakilala si Virginia Abuela, isa sa pinakamatagal nang namamanata sa Perdon. Na po, simula nung 1980, yung ginawa namin para sa mga kalamidad, yung mga may bagyo, tapos may mga sakit na dumadaan, yun pa ang ginagawa namin. Every year po ito ang ginagawa. 9 years silang nagpanata. May 9 days na inaano itong Perdon. 9 days sila hanggang sa makatapos ng 9 nights. Marami po kami sa pamilya. Mga anak ko, tapos mga pinsan, mga kaibigan. Pinaniniwalaan ng mga namamanata na ang Perdon ay kanilang armas laban sa sunod-sunod na kalamidad na nangyayari ngayon. Sa namin, yung mga bagyo, may mga ngayon, may lindol, yun pa, kahit binabagyo kami, konti lang, hindi masyadong naapektahan. Yun pa ang namin sa Perdon. Lumalakas ang loob ko, lalo may bagyo. Yun po ang may bagyo, may mga minsan sunod-sunod na namamatay. Bata man o matanda, nagkakaisa upang mamanata sa Perdon. Hindi alintana ang kalaliman ng gabi dahil naniniwala sila na iniligtas sila nito sa kapahamakan. Magsisimula po kami ng 10 o'clock, nagnobena, tapos po kami, naglilibot sa buong barangay. Lumakas po ito sa pamagitan ng mga kasamahan ko. Nagsabay-sabay kaming namamanata. Inaabot din ng 2 hanggang 3 oras ang kanilang pag-iikot. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang kami ay nagpoprosesyon, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit hindi naging hadlang ang malakas na ulan dahil sa kabila nito ay patuloy pa rin ang kanilang pagpoprosesyon sa Perdon. Natapos ang Perdon at tagumpay na naihatid ito pabalik sa chapel. Basang-basa man sa ulan, ngunit bakas sa kanilang mga labi ang kasiyahan dahil sa pamamanata sa Perdon. Ayan mga ka-aksyon, ang sinagawang prosesyon or perdon, partner. Alam mo partner, sa ating mga Kristiyano, malaki yung paniniwala natin dito sa tinatawag nating perdon o itong paghihingi ng patawad. Kasi pag sinabi mong perdon, or meron tayong sinasabing perdon o Diyos mio. So, ganun pala, partner. Oo, parang Lord, patawad. Patawad. Opo. Kasi ang pagkakaalam ko, nung simula pa ako nung bata hanggang ngayon, ang perdon ay ginagawa lang pag in case na doon sa lugar na yon ay sunod-sunod talaga. Yung sinabi sa VTR kasama na yan, sunod-sunod. partner. Kasama yan, partner. Yun yung pagtaboy ng mga masamang spirito, masamang paniniwala. Yung mga ninuno kasi natin, partner, talagang isa na yan sa kanilang paniniwala na eto yung paraan para mataboy natin yung mga tinatawag ng mga masasamang
pangyayari sa isang barangay, sa isang sitio. So, pag sunod-sunod yung mga kamalasan, kalamidad, sunog, o ano pa man, yan, partner, yung ginagawa nila para pangtaboy. Doon. Pero ang pinaka-importante dito, partner, sa kabila nitong nararanasan nating dilubyo, mga bagyo, mga dagok sa buhay, ay hindi dapat nating kalimutan ang Puong May Taas. Yun. So, yan nga, partner, dyan humuhugot, partner, ng yung paniniwala. Tama. Diba? Yung paniniwala natin ay inaalay natin sa Puong May Kapal na siya rin yung, sabi nga, siya lang yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Tama. At mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sabay-sabay nating tunghayan ang madamdaming pagkikita ng mag-ina na mahigit 30 taong pinagkaitan ng panahon. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun, sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo, partner. Naaalala mo ba? Nitong nakaraang linggo lamang ay natunghayan natin ang kwento ng isang anak na 30 taon nang nangulila sa kanyang ina na kailanman ay hindi nito nakasama. Dahil sa kanyang pagbabakasakali sa ating programa, ang kanyang munting kahilingan na mahanap ang kanyang ina ay ora mismo nating inasikaso. Mahanap pa kaya niya ang kanyang ina na mahigit 30 years na niyang hinahanap? Matupad na kaya ang kanyang nag-iisang kahilingan? Sabay-sabay nating alamin sa buong kwento ni Rizel Lusada.
Bakit gusto mo makita yung lola? Kasi po, wala po kaming kinagisnan na lola talaga. Gusto mo bang makita din si lolo? Opo. Bakit gusto mo siya makita? Hindi ko gusto ko magkalola. Gusto ko din pong makita si lola kasi simula pagkabata, wala kaming kinagisnan na lola. Doon namin nahanap siya para makasama namin. Kasi simula't bata hindi ko pa siya nakikita. Lola, mahal kita. Ang hiling ko lang talaga, ang kasama kami ng mama ko, tapos yung mga anak ko. Yun lang ang pinahiling talaga. Kasi kahit dahil matanda na siya, pumano man siya, di wala siyang inakit sa amin na, yung anak ko, hindi man lang ako, yun ano. Mula Legazpi City, tinahak namin ang daan patung Manito Albay. Hello po. Good morning po, Kap. Ay, nagpadala po sa amin ng sulat na nais na humingi ng tulong para po mahanap yung nawawala niyang ina na tatlong dekada niya na rin pong hinahanap. So, may residente po ba kayo, Kap, dito na nagngangalang Virginia Alarzar Bachiller? Mayroon. Kap, para po sana makumpirma namin kung ito pong si Nanay Virginia na residente ninyo at Nanay Virginia Alarzar Bachiller na hinahanap po ng sumulat sa programa namin ay iisa, pwede niyo po ba kaming masamahan sa bahay po nila? O pwede, nandyan siya ngayon. Nandyan po. Tagal na hindi mo Malayo pa po yung bahay ni Nanay? malapit na lang, nandyan. Makaliko natin malapit. Sa tabi ng highway. Ito na itong bahay ni Reynold Pabrasal. Dito po nakatira si Nanay Virginia. Reyna, Magandang araw po! Wala namin po may Virginia Alarzar Bachiller po nakatira dito. Meron. Nandito po siya. Isang 75 taong gulang na matanda at puting-puti na ang mga buhok ang iniharap sa amin ng pamilya. Kilala niyo po si Virginia? Kilala mo si Virginia? Ano apelido? Alarzar Bachiller. Sisay. Ikaw yun! Ako. Oo. Aster. Ano pangalan mo? Virginia Aster. Ikaw po yun. Kabakungan. Nito Albay ng Kabakungan. Hindi namin talaga siya alam kung hindi kayo na tumawag lang sa anak ko. Kasi nung nalaman niya, nag-ano rin kami, bakit ngayon lang ito hinanap? Kasi ang tagal na. Tapos sabi namin, bakit ngayon lang, hindi naman natin alam. Kasi nga hindi namin alam kung ano ang talagang kwento ng buhay niya. Bakit po hindi niyo alam yung kwento talaga ng buhay niya? Kasi nga, hindi naman siya dito talaga tumitira na nag-i-stay ng matagal. Ano-ano lang siya dito. Kasi minabisita, bigla na lang lumarating. Tapos pag another day, siguro mga 2 days lang po siya dito. Wala, maalis din. Minsan hindi nga sa amin nagpapaalam, wala na. Sumakay na ng sasakyan, ng jeep. Ayon sa nag-aalaga kay Nanay Virginia, hindi umano nila alam na may anak pa siyang iba at ikinasal dati. Pala ay may agom. Ngunyan, naghahanap. Ito, apo niya. Kasi naghanap daw yung akit sa ako Bicol. May agom pa lang siya, may akit siya si Sunny Boy. Mahina man ang padinig at memorya niya, ngunit nang aking tanungin patungkol sa anak nito, ito ang naging sagot ni Nanay.
Nay, may kilala kang may kilala kang Santos? Ano? May kilala kang Santos Alyasar? Santos, Alartar, aki ko, kinuha nila tatay. Ako ng pagkakataon na makita po ulit yung anak ninyo. At dito ko na nga nakumpirma na siya ang 3 dekada ng hinahanap na ina ni Sunny Boy. Dahil sa matagumpay na paghahanap na isinagawa ng aming team, agad na kami nag-asikaso para sa mangyayaring sorpresa sa mag-ina. Plinano namin ang isang espesyal na reunion na magaganap sa isang hotel. Isang lugar na magiging saksi ng muling pagtatagpo ng mag-ina. At nang kami ay makarating sa Hotel St. Elise, Ay magkikita na po kayo ngayong araw dito po sa St. Elise Hotel. sa unang pagkakataon, matapos ang 3 dekada, muling nagtama ang kanilang mga mata. Ayan na po siya. Nakikilala niyo pa po ba siya? Hindi na. Sige sir. Sige sir, pakailangan mo po sir. Kumusta ka? Saan ang kayo ngayon nakatira? Hello po. God-bless po. Kasama ka. Sama ko yung asawa ko. Siya ang pinakatanong ko, tapos pinarap sa tenga niya. Abiya. Amo. Puro wasing lang. Isang nagkakasakan ko yung At upang mas lalo pang makilala ang kanyang ina at maunawaan ang kanilang sitwasyon, isinama namin si Sunny Boy at ang kanyang pamilya sa tinutuluyan ni Nanay Virginia sama nito. Dito, masinsinan pa silang nakapag-usap. sakta pabayaan na yan. Nasira na aki mo. Anom, maluya. At nagpasya ang pamilya ni Sunny Boy. Nadadalaw na lamang kay Nanay Virginia upang dahan-dahang mabuo ang kanilang ugnayan. Tao ka? Ulit yan. Tao ka? Tuluyan na ngang nabuo ang minsan ng nawasak na ugnayan
sa mag-inang Sunny Boy at Nanay Virginia. Maraming salamat po sa programa niyo. Nahanap din ang aking ina. Dahil po sa programa niyo, hindi na po siya malulungkot dahil nakita na niya ang mama niya. Ang mga anak ko naan po, tuwang-tuwa sila na makita yung lola kahit hindi po kasama yung iba kong anak. Tuwang-tuwa po sila kanina. Maraming salamat po sa programa niyo. Sa munting hiling na ora mismong binigyang tugon ng aming programa, isang bagong yugto ang ating binuksan sa buhay ng mag-ina na sila Sunny Boy at Nanay Virginia. Tunay na ang kanilang muling pagkikita ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng isang sugatang nakaraan, kundi ito lamang ang simula ng isang magandang relasyon bilang mag-ina. Sa ngalan ng programa, ako po si Rizel Lozada, ang maghahatid ng istorya mula sa bawat kwento ng inyong buhay. Ayan, partner. Isa na naman na kwento ng buhay ang ating natunghayan kung saan dahil sa programang ito at sa Ako Bicol Party List partner ay nagkita sa muli ang magnanay. Kumbaga naging daan ng ating programa sa matagal nang mintiin ng isang anak na makitang muli ang kanyang nanay. Labis ang kasiyahan natin, partner, dahil ito ay nagpapakita lamang na sa tulong ng ating programa ay meron tayong mga puso na naipagdugtong sa muli. Alam mo yun, partner, kasi parang broken sila ng mga nakaraang dekada. Kasi matagal nilang ginusto or hinihiling na magkita silang muli itong magnanay. Kaya sa tulong ng ating programa, sila ay nagkita muli. At sabi nga ni Miss Rizel, hindi ito ang katapusan, kundi ito ay panimula ng kanilang pagiging magnanay, di ba? So yung relasyon bilang magnanay ay magsisimula na naman muli. Yan. Nung tinanong ni Rizel itong si nanay, talagang sinabi nito na talagang, kumbaga, umina na ang memorya nito. Pero nung sabihin yung pangalan ng kanyang anak, anak ko yan. Diba? Anak ko yan. Oo, anak ko yan. Yan. So meaning to say, may natitirang naaalala si nanay na meron siya, once upon a time, meron siyang naging anak. Ito nga si Sunny Boy. Akalain mo 30 years na hindi sila nagkita. Kung ba hindi natin alam kung anong naging dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Pero at least ngayon, sa tagal ng panahon na ninanais nitong ni tatay na makita ang kanyang ina, ay natupad sa pamamagitan ng ating programa. Correct ka dyan. At masaya tayo, partner, dahil sa paraan ng ating programa, napasaya natin ang kanilang mga puso. Diba? At hindi lang sila, partner, kahit yung mga anak nila, labis ang kasiyahan dahil yung matagal nang minimithi ng kanilang tatay na makita ang kaniyang ina ay nangyari na. Natupad. At dun din sa pamilya nitong tinitirahan ni Lola, labis din tayong kumbaga namamangha din ako kasi kahit hindi nila kaano-ano talaga itong si Lola, ay pinatuloy nila sa kanilang bahay. Diyan yung sinasabi, partner, na hindi mo man kadugo, hindi mo man kaano-ano, ang importante, naramdaman or ipinaramdam mo yung tunay na pagmamalasakit sa iyong kapwa. Yan. At yan ang mga kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa. Panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At yan nga mga ka-action, 30 days or 36 days na lang, partner. Masyado kong pinapamadali, partner, ha. 36 days na lang at Pasko na mga ka-action. Ang bilis ng panahon, partners. Nagsimula tayo sa 100 sa pag-countdown ngayon. 36 days na lang. 33, partner, actually. 33. At 34. Masyado na. 34. So, ilang araw na lang, partner? 34. Mahigit isang buwan na lang. 34 days na lang din, matatanggap ko na yung regalo ko galing sa'yo. Sana all. Galing sa'yo. Ay, galing sa akin. Pero may kapalit din yan. Exchange gift tayo. Partner. Manita. Yan. Okay. Yan. Siguro yung iba nagpaplano na ng kanilang Christmas party. Yan. At syempre, yung mga inaanak natin dyan, nag-aabang na din, partner. At yung iba, nagsasabi sana all daw may Christmas party. Oy, dapat, partner, kahit walang, alam mo, partner, yung spirit of Christmas, magkwentuhan lang tayo, Sige, partner. partner. No? Yung spirit of Christmas kasi, partner, it doesn't necessarily mean na it will fall on the Christmas day. Tama. Kasi yung spirit of Christmas should be experience or maipakadama mo sa kapwa mo throughout the year. Kasi sabi nga, yung spirit of Christmas ay dapat ramdam natin sa buong calendar days. So meaning to say, when you wake up in the morning, andyan na yung pagpapasalamat mo. Alam mo kasi yung Christmas, partner, it's yung sense ng pasasalamat. Pasasalamat. And the sharing and caring, nandun yun, partner. Diba? In total, kung isasama rin mo, partner, that is more on the positive things na nangyayari sa ating buhay. Diba? So, wag natin kakalimutan ng Christmas Day is only the celebration, pero yung spirit of Christmas dapat all throughout the year. Ayan, ang kagandahan nito, partner, ng Pasko ay nagsama-samang muli ang ating mga pamilya, lalo na yung mga nagtatrabaho sa Manila, nagkakaroon sila ng araw at oras na parang makapiling muli ang reunion kanyang yan, partner, Tama, diba? partner. And ang Christmas Day is yung kapanganakan niya ni Lord, diba? So, sineselebrate natin yan bilang pasasalamat dahil nagkaroon tayo ng tagapagtubos ng ating mga kasalanan. At sinasabi itong Christmas daw, partner, ay para sa mga bata. Totoo. Siyempre, pwede na rin sa ating mga pusong may bata. Yeah. Yan. Ay, pusong may bata, parang... Pusong bata, partner. Sana all may bata, no, partner? Pero totoo yan, partner. Ang Christmas talaga ay dapat mapadama natin yan sa mga bata. Kasi, alam mo, partner, habang ikaw ay lumalaki, lalaki ka pa ba? Pero partner, habang ikaw ay lumalaki, kung ano yung ipinaramdam sa'yo or kung ano yung, alam mo yung, kung ano yung nakikita mo sa mga matatanda, yun din ang ipapadama mo or ipapakita mo sa mga next generation galing sa sayong alam mo yung sinasabi ko, yung mga anak mo at mga anak-anakan ng mga anak mo, kumbaga, kung ano yung nadama or nakita sa'yo, yun din ang ipapadama. Tama. Kumbaga, nagsimula rin tayo sa pagkabata na sa tuwing tayo ay nakakatanggap ng regalo. Oo, napakasarap kasi sa feeling, partner, na bumubukas ka ng regalo, diba? Tapos, kahit yan ay small things, malaking bagay yan sa bata. Tama. Diba? Kaya, importante, partner, sa Christmas, dapat may regalo ka. Para sa akin. Para sa'yo at para din sa akin. Oo, sige nga tayo, partner. Yan. So, yan mga ka-action, 44 days, 34 days na lang at Pasko na. At bago tayo matapos ngayon, partner, nais muna nating batiin ang isang maligayang happy birthday po kay Sir Rodrigo Diego Palma, ang pinakamamahal na tatay ng aming IT staff na si Brian. Happy birthday po sa inyo, tatay, at hiling po namin na umawa pa ang inyong buhay at na magkaroon po kayo ng healthy life. Yan. At hanggang bukas, mga ka-aksyon,
Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Happy weekend mga ka-aksyon! Ito po ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat! At ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may action like